So isang magandang mapagpalang araw muli sa atin lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. So ayan mga boss, magbibigay lang po tayo ng update dito sa ginawang fish shop, small fish shop. Kung nakikita nyo po, ito yung setup po ng ating fish shop ngayon mga boss. So ang gagawin lang po natin, ang gagawin ko po ngayon mga boss is magbibigay ako sa inyo ng update kung kumusta na ang daloy ng ating small fish shop dito sa ating backyard. So ayan mga boss, titignan natin at ipapakita ko sa inyo kung ano po yung mga kulang dito sa ating fish shop at kung ano yung mga naubos sa ating mga paninda. So ano pang inaantay natin mga boss? Tara, umpisahan na natin to. So ayan mga boss, habang wala pa tayong mga customer, isasamantalahin muna natin na makakuha ng video at mga pag-vlog sa ngayon. At update muna tayo sa mga alaga nating mga isda. Dito sa dito sa ating fish shop, halos maubos ang ating paninda. Halos lahat is wash out na po. Kahit dito sa ating mga alagang shubongkin, ito na lang po yung natitira. Ilang piraso na lang po yan. Ang meron na lang ata dito is yung koi fish natin, pingpong natin is 4 na lang na piraso. Yung Mickey Mouse natin naubos na rin yun, na wash out na rin. Wag platy natin, wash out din. Tapos yung ating red platy, ilang piraso na lang din yan. Dito naman sa ating variety ng muli, konti na lang din yan. At dito sa ating white skirt, wala na rin, konti na lang din. So kung makikita nyo is wala akong paninda dito or wala akong nabanggit na gapi kasi 1 week akong hindi nagbenta ng ating alagang mga gapi. Kung bakit hindi ako nagbenta ng ating mga gapi sa ngayon at 1 week tayong hindi nagbenta ng ating mga gapi, ang rason is dahil mauubos po lahat ng paninda natin na gapi. At karamihan na bumibili or lahat ng mga naghahanap dito, lalo na yung mga nagwo-walk-in, is gusto na nilang bilhin pati yung mga breeder natin. Pero hindi ako pumapayag na mabili or maibenta yung ating mga breeder natin kasi ito na lang din siguro yung mga magtutuloy ng kanilang mga lahi para mayroon tayong maibenta sa ating mga gapi. Supposed to be marami pa naman tayong mga fry at mga juvenile na mga gapi, kasi yun nga lang is kailangan pa rin natin ng maraming breeder. Kahit sabihin natin 100 of fry ang ating mga alaga or 100 of juvenile lang ating mga alaga na naiiwan pa dyan, mabilis lang din maubos yun at mabilis lang din silang ma-wash out. Kasi ang pinakamabenta talaga sa akin dito sa ating fish shop is mga gapi. Yung mga nandito sa baba ng ating fish shop is lahat na yung mga nandito na 2.5 gallons ay mga breeder natin at mga pinaproject natin. Katulad nitong Cobra butterfly tail natin, alam ko wala pang ganito at tayo pa lang ang mga pag-out nito. Kung makapagparami tayo nito, tayo pa lang ang magkakaroon nito sa market. Cobra butterfly tail, napaka-astig, napakaganda. Kung makikita nyo dyan is buntis na rin yung female natin at sana makapagparami tayo nito. At meron pa tayo dito isa na project, yung green cobra butterfly tail din natin. So ayan, napakaganda. At meron na rin fry, sana rin makapagparami din tayo. At meron din tayo ditong meron din tayo ditong albino red tail. Meron na ring fry ang mga to. So lahat ng mga nandito is halos lahat is meron ng mga fry, maliban lang dito sa ating tuxedo koi kasi napaka-juvenile pa lang nila. Meron din tayo ditong red rostel na blue air, tapos albino red dragon. At meron din tayo ditong pidert. Yung pidert natin is juvenile pa lang. At meron din pala tayo ditong pink dragon snake skin. So ayan, ganda. Itong pidert natin is maliit, juvenile pa lang yung mga to. Sana is makapagpalaki tayo nito at hindi tayo mamatayan ng pidert.
At sana makapagparami din tayo at makapaglabas din ng ganitong strain at makapagbenta rin tayo. At meron din tayo ditong HB pastel. So ayan yung HB pastel natin. Sana mabuntis na rin yung mga nanay ng mga to. At meron din tayo ditong full white. Sana mabuntis ka na rin, full white. Meron din tayo ditong half black and white. HBW. Hindi sila nagpapakita. At dito Cobra Black Tail. Sa totoo lang, napakasaya ko dahil nung time kasi na nasa loob pa lang yung mga breeder natin, lahat ng mga 2.5 gallons natin. Nung nasa loob pa lang sila, isang hirap Nung nasa loob pa lang kasi ang mga breeder natin, kahit ang lalaki na ng mga tiyan nila, is hindi po sila nakakapag-drop. Yung iba namamatay na lang na hindi nakakapag-drop. Pero nung time na inilabas natin sila, dito sila sa labas dito tayo nag-set up ng pang breeder natin, at the same time sa taas is pang benta natin, at naglagay tayo ng mga halaman sa loob ng ating 2.5 gallons. Ayan, sunod-sunod na yung panganganak ng ating mga breeder. So napakaganda ng setup natin, kasi kahit na maiwanan natin at hindi makuha yung mga fry na nandito, is hindi tayo nangangamba na mauubos or kakainin ng mga parents, kasi unang-una maraming mapagtataguan ng ating mga fry. Kung nakikita nyo yung mga fry dyan, ayan sila. Lahat ng mga yan, pag once na hinabol sila ng mga parents nila, marami silang mapagsusuotan at mapagtataguan. Bali, ang ginawa lang natin is naglagay tayo ng guppy grass, tapos naglagay tayo ng water lettuce sa ibabaw. So makikita nyo yung mga ugat na ng water lettuce at yung guppy grass ay nagkukumpulan na. Kaya pag once na hinabol na yung mga parents, yung mga fry, marami mapagsusuotan at hindi tayo mangangamba nakakainin ang mga fry natin. Alright, astig. At hindi lang yun mga boss, malaki din ang naitutulong sa atin ng ganitong setup, kasi nasasanay yung mga breeder natin, yung mga parents ng mga breeder natin, na huwag kainin yung mga fry nila. So ayan, masasanay yung mga parents na yan na hindi na nila kakainin yung mga anak nila. So kung titignan nyo yung female natin, big mama na talaga, napakalaki oh. So pag nanganak na to, pero tingin ko magdadrop pa ulit to. Katulad din nito, magdadrop pa rin ang mga to. Marami pa rin silang maidadrop na mga fry nila. So kinakailangan na natin mag-harvest ng ating mga alagang isda at so ayan mga boss, kinakailangan talaga na natin mag-harvest ng ating mga isda dito sa ating farm, nang sa ganon meron tayong pangbenta dito, at yung mga bakante na aquarium natin is malalagyan na natin ng pangbenta. So magagamit na natin yung binigay ng ating matalik na kaibigan, itong container box niya. So ang gagawin natin dito is kukunin natin lahat ng water lettuce at ilalagay dito. Ililipat natin sila. Lahat ng mga water lettuce ay ilalagay natin dito. Nang sa ganun is mababakante ito at makikita natin yung mga i-harvest natin. Ma-harvest natin ng mga isda. At dito sa ating mga gapi, mag-check na lang din ako kung meron tayong makikita or makukuha na pandagdag sa ating mga benta. Kasi kung makikita nyo, 100 of fry ang nandyan. Katulad nitong tuxedo na to, napakarami dati. Pero kahit gaano kadami pa yung mga pangbenta natin, mauubos at mauubos yan. So ayan, kung makikita nyo yung mga fry, napakarami nila. So kung itong buong ref tub na to 100 of fry, pero mawawash out pa rin to mga to. Ganon din dito sa kabilang ref tub, 100 of fry yung mga nandito, pero mauubos at mauubos yan. Meron pala tayong malaki ditong isda, napakaganda, big mama.
Hindi ko alam kung makuha siya. Ayun, umalis na, nagtago na. So ayan, pag once na hinawid natin lahat ng mga hinawi natin itong mga water lily. So, siguro ang magagawa na lang natin dito sa mga alaga nating mga gapi para mayroon tayong pangbenta is maghahanap tayo ng maikakal natin. Kasi sa totoo lang, 1 week talaga akong hindi nagbenta ng ating mga alagang gapi. Kasi talagang mauubusan tayo. Kaya ang ginawa ko is hindi muna ako nagbenta ng alaga nating mga gapi para magparami muna tayo ng mga breeder natin. Katulad nitong red rostel natin, iilan na lang din yung mga nandito. So pag ito in-out natin, wala na. Yung mga nandito, mga fry, matagal pa bago maibenta natin to. Kaya ang ginagawa ko, kailangan kong kontrolin yung mga pangbenta natin nang sa ganun hindi tayo maubusan ng mga panggapi natin. So bali, uumpisahan na natin na tanggalin itong mga water litos at ilagay natin dito. So naglagay na pala ako dito, may naka-ready na pala ako ditong tubig at a container box. So bali dito na natin ilalagay. Kailangan kasi ng tubig yung water litos kasi pag once wala sila sa tubig, mabilis lang din itong matuyo. Mabilis lang din silang malalanta. So ayan mga boss, ko nakikita nyo, natanggal na natin lahat ng mga water litos. At ito yung mga nakikita natin mga i-harvest natin. Malalaki na rin sila. Meron na rin mga anak pero hindi natin makukuha or hindi natin kukunin yung mga anak. At yung mga malalaki lang yung kunin natin. At yung mga maliliit dyan, hayaan na lang natin na dumami din sila ulit. Para sa susunod na pag-harvest natin, meron tayo ulit ma-harvest pa ulit. At hindi rin tayo mauubusan ng mga muli. So ayan mga boss. Subscribe kayo mga nanonood! So ayan mga boss, hindi pa tayo natatapos sa ating pag-harvest. Is ito na naabutan tayo ng mga bata na gustong bumili na naman. At yung mga ina-harvest natin, malamang nakatinggal lang na naman ulit dito. So ayan. Siguro mamaya, tutuloy na lang natin ito mamaya para makapag-harvest tayo at may pangdagdag tayo na pang-display sa ating mga paninda. So katulad dito, magtanim lang kayo ng ilang peraso nito. Sasayaan nyo, tutubo na yun doon. Pwede mo may idol ng pagtanim? Ha? Pwede mo ng pagtanim? Ang benta to. Pangbenta? Wala na yung Tinitinda niyo po yan? Oh, binibenta din yan. Tagi-ilan po? Ha? Tagi-ilan po? Saka na muna ah. Ay, si Idol. Huwag muna kasi busy pa. Pag ano, Buntis ka daw, sabi niya. bigyan ko na lang kayo pero hindi kayo mabibigyan lahat. Meron pa Basta mga gawin nyo, manood lang kayo ng manood sa vlog ko ha. Oh, tapos i-share. Inaantay nga namin yung ibang na naman Mag-share din kayo sa ano, Nanonood pa ako. sa FB page nyo. Idol, yung video nyo na-share na po sa Puso Rubio. Oh, Opo. umabot hanggang po sa Rubio. Sinare ko po sa mga pinsan ko doon. Astig. Nakakatuwa naman. Oo, yung si Kuya Ivan na kaya. Meron yung mga short video doon sa YouTube Nakikita niya, napapanood niya. Opo. Isusubscribe. Guys, na ito na yung video mo. May TikTok po kayo? Tik-tik, aswang. Tik-tik, sabi ng isa eh. Sino ba yung sabi ng tik? Tik-tik. Kita ba? Lunch? Nagbabasit ni Anika. Diyan na rin. Oh, gandang bato. So, ayan. Oh, kaway-kaway! Yay! Astig yung lahat. Naisturbo na ako. Idol,
Paano pag Ayan. na-shoot to tumbler dito? Eh di malamang may laman na yung isda yan. Oo, di maya. Ay, maganda. Tinag kung saan. Tinag kung saan. So ayan. Lagi araw-araw ganito yung nangyayari dito. So madalas pag nagbablog ako hindi ko na magawang mag-vlog. At hindi rin tayo makapag-shot ng ating video. Ayan. Kasi pag may mga nagustuhan ng mga bata, binibili na nila kaagad. Ayan. Hey, pakiusap lang ha, huwag niyong hawakan yung tubig ha. Para hindi mamatay yung mga isda, huwag niyong paglaruin din yung mga halaman dyan. Para meron tayong pangbenta ulit. Alright. Agkwada, agnaway da para kayo. Kapag nakasubscribe. Ate Kaya. Kastiya ko yung 50 or 40. Paano ba siya kanta? Nakita kahit kakagararan ko. Ay, gumatang na vestibulo. Ay, bakit pa buyak ka dyan? Maliliit. Nag-gift na yung ping-pong. Ping-pong ate ni ping-pong. Angas mga par. Angas mga par. Tapos nagilibre ka ni Gian niya. Ayun! Dalawa! Tatlo! Marami sila dyan! Ate, ano yung ping-pong? Mamaya punta tayo dito, walang practice. Angas. Accident! Ay, accident. Ay, Uy! So ayan mga boss, pagpasensyahan nyo na po kung hindi ko na ipakita sa inyo yung mga na-harvest natin na mga isda kasi inabutan na po tayo ng mga estudyante na nagsilabasan at hindi lang po yun, marami po kasi bumili sa atin ng mga isda. So yung na-harvest natin na mga isda is na bleeding kaagad kasi kaya wala na akong nailagay dito sa pang-display. At siguro sa mga susunod na araw na lang din siguro kung meron pa tayong kumakuha tayo ng pagkakataon para makapag-vlog at makakuha ng pang-harvest natin na pangbenta. Siguro sana sa pagkakataon na yun is may pakita ko na sa inyo yung mga harvest natin mga boss. So hanggang dito na lang po muli ang aking vlog sa ngayon. At ako'y nagpapasalamat po sa mga nagbibigay po ng suporta sa akin. Lalong-lalo na po yung matyagang nanonood sa aking mga vlog. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at kung ikaw po ay bago lang sa aking YouTube channel at naligaw po sa aking YouTube channel, please lang po, paki-subscribe, paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko na mga vlog mga boss. So ang mga boss, hanggang dito na lang po muli. Hanggang sa huli, paalam!